You're watching ETVN Philippines. Purihin ng Panginoon, isang mapagpalang pakikinig po at panonood sa ating programa dito po sa Emmanuel TV Network, ang ating Depend the Faith. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. Ngayon po, mga ginikiliw kong taga-subaybay, ay muli tayong tumingin ng mga ilang katanungan sa ating programa kaugnay po sa paglilinaw at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. At this time, ang bibigyan po natin ng atensyon ay yung nagsisirculate ngayon sa social media. Alam nyo, makapangyarihan ng social media sa panahon natin ngayon. Kaya ito rin yung ating pinagtutuunan ng pansin. Ano po? Para mas maintindihan, maipaliwanag sa ating mga minamahal na kapatid sa simbahang Katolika ang katotohanan. Ang isa po sa binigyan natin ng atensyon at ating ipaliliwanag ngayon ay tungkol po sa isang tanong. No? Tanong, bakit sa Iglesia Katolika Romana ay hindi po ipinahihintulutan na magkaroon ng mga ordinadong babaeng pari? Sapagkat sa isang simbahan po, hindi lamang actual isa, no? Maraming simbahan, pero sa Pilipinas may prominente dyan na kanilang sinasabing pwede ang babaeng pari. At sa katunayan, sa Facebook, makikita na natin sila, no? Hindi lamang isa, 2 page, 3 page, na mga babaeng pari na nag-o-officiate ng misa. Talagang nakasuot sila ng kabuuan ng liturgical vestment, naka-stola, naka-chasuble, at iba pa. No? Yung ordinaryong paglalakad nila, sila ay naka-alba. Ito yung mga kasuotan ng pari. Kaya ang tanong po ay, bakit hindi acceptable sa simbahang Katolika Romana ang isang babaeng pari? Kung kayo tatanungin ko, payag ba kayo? Okay. Kung tatanungin natin ang simbahan, 100% hindi po ito pwede. Bakit? Hindi po ito simpleng kakayanan. Hindi po pinag-uusapan dito ang dignidad ng isang babae. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang katotohanan. Ang pinag-uusapan natin dito ay kung ano ang pinasimulan ng ating Panginoong Hesukristo. So doon po tayo mag-uugat. Hindi po natin pag-uusapan dito yung dangal ng babae. Pantay po ang dangal ng lalaki sa dangal ng babae. Pero pagdating po sa ministeryo na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, makikita po natin sa tala ng banal na kasulatan na mayroon pong pagkakaiba. Meron pong mga bagay na hindi para sa babae. At ito ay napatutungkol lamang para sa lalaki. So, kung atin pong babasahin ang official teaching ng ating simbahang Katolika, Catechism of the Catholic Church, o dito pong gagamitin nating referensya ay Tagalog, Katisismo ng Iglesia Katolika. Sa number 1577 ay ganito po ang ating mababasa at maiintindihan po natin ang isang katotohanan. Ang sabi po, tanging ang lalaki lamang na bininyagan ang makatatanggap ng balido sa banal na ordinasyon. Ang Panginoong Hesus ang humirang ng mga lalaki upang bumuo ng kolehiyo ng 12 apostol
at ang referensya po nito ay nasa Biblia mismo sa Marcos chapter 3 verse 14 to 19, sa Lucas chapter 6 verse 12 to 16. At gayon din ang ginawa ng mga apostol nang hirangin ang kanilang mga tagatulong. Yan po ay nasa banal na kasulatan din sa unang aklat ng Timoteo chapter 3 verse 1 to 13, sa aklat ng Tito chapter 1 verse 5 to 9. At ang sabi po ng ating pananampalataya, ito ang mga hahalili sa kanila sa tungkulin. Ang kolehiyo ng mga obispo na dito nakasanib ang mga presbitero sa pagpapari, pinaiiral at ginaganap hanggang sa pagbabalik ni Kristo, ang kolehiyo ng 12. Ang iglesia ay kinikilalang nakabuklod dahil sa pasyang ito ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga kababaihan ay di matatanggap o hindi makatatanggap ng ordinasyon. So, kung tayo po ay didepende sa ating official teaching, number 1577 ng Catechism of the Catholic Church, at ang referensya po ay mismong sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa banal na kasulatan, hindi po pinahihintulutan ang babae na tumanggap ng ordinasyon ng pagkapari. Kaya po sa Iglesia Katolika Romana ay wala pong babaeng pari. You're watching ETVN Philippines. Ngayon po, may mga ilang simbahan na tinatanggap ito. Isang halimbawa po dyan ay Anglican Church. Yung Anglican, ito po yung simbahan sa England. Humiwalay po ito sa Roman Church. Simula nung si King Henry ay hindi pinayagan ng diborsyo ng Santo Papa nung kanyang panahon. Nariyan din po ang Lutheran Church, no? At nariyan din po ang United Methodist Church. Ngayon dito po sa panig natin sa local, sa Pilipinas, what I mean, meron pong isang iglesia, ang tawag ay Iglesia Filipina Independiente, na mas kilala po sa tawag na Aglipayan Church. Ito naman po ay tinatag ni Ginoong De Los Reyes na kanyang kinasama si Gregorio Aglipay, isang dating paring Katoliko. So dito po sa IFI, Iglesia Filipina Independiente or Aglipayan Church, ngayon sa panahon natin, meron na po silang mga inordinahan na babaeng pari. At ilan nga po dito ay nakita na natin na nagpapakita ng kanilang mga ministeryo sa social media, particular nga po sa Facebook at sa YouTube. Ngayon mga ginigiliw kong taga-subaybay, ano po ba ang kanilang referensya para sabihin nila na pwede na ang babaeng pari, no? Ubra na 'yan. Ang kanila pong referensyang ginagamit ay ang nakasulat sa Galatia chapter 3 verse 28. At ang sabi po ng Biblia daw ay ganito, no? Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. So using the reference Galatia chapter 3 verse 28, ang justification po ng Aglipayan Church at iba pang simbahan na ubra ang babaeng pari ay ang equality, no? Pantay na ang lalaki at ang babae. Pero tandaan po natin kung iintindihing mabuti ang teksto, ang context po ng kanilang referensya sa Galatia chapter 3 verse 28, makikita po natin na hindi po intended sa women priesthood ang Galatia chapter 3 verse 28. Brother Marco, ano ba ang talagang nilalaman, buod nitong Galatia chapter 3 verse 28?
pinapakita po dito na mula sa mga lipi ng Hudyo, mula sa lipi ng mga Griego, no? Sa pamamagitan ng mystical body of Christ, sa pamamagitan ng katawang mistiko ni Kristo, pinag-iisa tayo sa pamamagitan ng isang binyag. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, iisang Panginoon, iisang binyag. Ito po ang pagkakapantay ng lalaki at ng babae. Pero in terms of ministry, hindi po pwedeng ang babae ay tanggapin sa sakramento ng banal na orden. Hindi po kailanman po pwedeng maging pari, ordinado ang isang babae. Ang simbahang tinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo, pantay-pantay ang kanyang trato. Wala pong gender. Pero hindi po natin maiiwasan na tanggapin ang isang katotohanan. Ano po iyon? Pagdating po sa function, sa loob ng simbahang mistiko ni Kristo, tayo po ay mayroong mga pagkakaiba-iba. Kaya ho, kung titingnan natin sa unang aklat ng Korinto, chapter 12, verse 5 to 29, makikita po natin ang isang katotohanan na tayo po ay may iba't ibang kaloob. Kaloob na maiibigang ibigay sa atin ng Espiritu Santo. Mayroong binigyan ng kaloob na magpahayag ng salita ng Diyos, magpagaling sa mga may sakit, gumawa ng mga kababalaghan at himala, no? At meron din namang binigyan ng kaloob na makaunawa sa mga misteryo ng Diyos. Iba-iba po ang function. Kaya ho, itong ginagamit na talata ng Galatia chapter 3, verse 28, sa kanyang context, hindi po ito napatutungkol sa gawain o sa ministeryo. Napatutungkol po ito sa pagkakapantay-pantay natin bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya nga po sa Lucas chapter 22, verse 19, nang itinatagpo ng ating Panginoong Jesucristo ang sakramento ng pagpapari, ang sakramento ng Eucharistia, doon po sa huling hapunan, ang kasama niya po doon ay ang kanyang 12 alagad. At doon po ay kanyang ipinahayag ang isang theological na dahilan. Isang theological na dahilan, yung tinatawag natin sa aral na persona Christi. Pag sinabi pong persona Christi, sa Tagalog ay sa katauhan ni Kristo. At napakaliwanag po dito sa institution of the Holy Eucharist, sa Luke chapter 22, verse 19. Ang Panginoong Jesucristo, ang asawa ng iglesia, ang ating Panginoong Jesucristo, ang nobyo ng iglesia, at ang iglesia ang kanyang nobya o ang kanyang asawa. Mga kapatid, mga kapanalig, mga ginigilo kong taga-subaybay, ang terminong in persona Christi, ano po ba ang ibig sabihin nito? Hindi po ito nangangahulugan ng simpleng pagiging representative, ang pari representative o kinatawan ni Jesus, kundi siya po ay kumikilos bilang si Jesus mismo sa sacramental na paraan. Hindi rin naman ibig sabihin nito ay usurpation of authority o nagpapanggap siyang si Jesus. Hindi po. Ginagawa niya ang ginawa ni Jesus sa isang sacramental na paraan. Ano ang ibig sabihin? Bakit hindi pwede ang babaeng pari? Sapagkat dun sa institution of the Holy Eucharist, sinabi ni Jesus, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan. Ano po ba ang katawan? Meron si Jesus. Ang katawan ng pagiging isang lalaki. Ang katawan ng pagiging isang nobyo ng simbahan. Kaya hindi po sa bagay na aspetong ito lamang, makikita na natin ang isang lohikang sagot. Hindi po maaaring maging pari ang isang babae. Ngayon, bakit po mahalaga ang usapin ng kasarian? Sapagkat tulad ng aking binibigyang diin, si Jesus ang nobyo ng simbahan. At sa unang Korinto chapter 14, verse 26 to 23, inilahad po ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng overlapping ang anumang mga ministeryo sa loob ng Santa Iglesia Katolika. Oo, pantay-pantay po tayo.
Ang dangal ng babae at ng lalaki, pantay. Ang pagiging anak ng Diyos ng lalaki at babae, pantay. Subalit pagdating po sa kaloob at gawain, sa function, hindi po ito po pwede kailanman maging pantay. Tandaan po natin, maraming tala sa banal na kasulatan na binanggit na natin kanina sa Catechism of the Catholic Church. Si Jesus pumili 12 lalaking apostol. Nang mamatay si Judas Iscariote, pumili ang natitirang 11, lalaki ang pinili, si Matias. At makaraan yan, nang sila po ay magkaroon ng kakapusan sa mga tagapaglingkod, ang mga apostol po ay pumili ng 7 lalaking matuwid sa loob ng iglesia. At makaraan yan, pumili ng 70 na naman na mga lalaki na magtatrabaho para sa sakramento ng simbahan. Saka mga ginigiliw nating taga-subaybay, konkreto po ang stand ng ating simbahan at ito'y narinig na natin sa isang interview kay Yumaong Pope Francis. Pwede po bang magkaroon ng babaeng pari? Konkreto po ang sagot, hindi ito maaaring mangyari. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating programang Defend the Faith dito po sa Emmanuel TV Network. Muli, ako po si Brother Marco, si Evangelista, na laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.